Magandang gabi po. Ngayon po ay ating talakayin ito po yung minessage sa akin ni Myrna Aliporo, taga Tarlac. Ako po ay 45 years old. Ako ay na-diagnose na lumalaki ang aking puso. Kasi high blood daw po ako. Kapag ikaw ay nakakaranas ng mga sintomas ng paglaki ng puso, ito po'y kilala sa tawag na cardiomegaly. Mahalaga agad na magpatingin sa doktor. Ang lumalaking puso po ay maaaring tandaan nito ng isang pangunahing kondisyon sa kalusugan tulad ng high blood. Kaya ang doktor mo, ang gagawa siya ng pagsusuri para matukoy niya ang sanhi ng paglaki at magre-rekomenda siya ng angkop na gamot. Tulad nga nasabi mo, ang nakita ng doktor mo, kaya lumalaki ang puso dahil sa patuloy na pagtaas ng presyon ng dugo mo. Mahalaga na sundin mo ang kanyang payo, mga plano ng paggamot para maayos ang pangangalaga sa iyong kondisyon. Para marami po kayong matutuhan dito sa topic na ito, pwede po kayong mag-subscribe sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. Click yung subscribe, pati yung bell, para i-click nyo para updated kayo sa aking health topic. Ganun din po sa aking official Facebook page, Patnubay sa Lusugan. Please subscribe, click, follow, and share, no? Ngayon ay tuloy natin ang cardiomegaly, yung paglaki ng puso. Yung cardiomegaly, ito yung medical term na paglaki ng puso. Ito po ay hindi sakit. Ito'y sign lamang ng underlying heart problem. Ang puso ay lumalaki dahil kasama po dito yung high blood pressure. Ito ay common cause po ng cardiomegaly. Pag ang puso mo, magtatrabaho siya ng doble, magpapump siya ng dugo, mag-i-increase yung resistance niya mula sa high blood pressure. Lalaki ito. Kaya ngayon, yung pag-control ng high blood pressure, napakahalaga nito sa kalusugan ng puso. Nagbibigay ng pasanin sa puso pagka high blood. Kaya ang komplikasyon nito, kinakapos ka ng hininga, ito yung common symptoms po ng paglaki ng puso. Dahil nag-struggle ang puso mo na magbomba ng enough na oxygen-rich blood sa ating katawan. At madali kang mapagod kasi yung kakulangan ng kalakasan ng puso mo na mag-pump ng dugo ay nakakaramdam siya ng hapo. At mamanasin ka rin kasi magmamanas yung legs mo, yung bukong-bukong mo, yung tiyan mo. At nagkakaroon ka rin ng irregular heartbeat, yung arrhythmia na tinatawag. Ang paglaki po ng puso ay nade-develop pag magkakaroon ng abnormal electrical pattern. Kaya nahihilo ka, yung iba hinihimatay, dahil kabawasan ng flow ng dugo sa utak. Kaya ang komplikasyon na nito, heart failure, pag lumaki ang puso mo, hihina yan, di na siya makapump ng dugo effectively. Pwede kang ma-heart attack, ma-increase yung hirap ng puso mo, nagko-contribute sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. O pwede ka ring ma-stroke. Ang blood clot pwedeng ma-form pagka meron kang paglaki ng puso, nagtatravel sa brain, nagko-cause ng stroke. Yung sudden cardiac death, itong severe cases, ang puso mo abruptly, maring itong tumigil siyang mag-pump, no? Kaya mayroong cardiac death na tinatawag. Paalala po sa ating vitamin C, ito'y nagpapalakas ng ating immune system at ito'y tumutulong, protektahan tayo sa infection dahil sa production ng white blood cells sa ating katawan. Panlaban sa mga germs, madali ka rin gumaling kung may vitamin C ka, mabilis ang healing process mo mabilis at nag-i-improve yung iron absorption mo, nag-i-improve para hindi ka mag-anemic. Kasama po ng vitamin C, mag-take ka ng Super B complex. Ito'y 8B vitamins yan. It boosts your energy level at tumutulong po. Pag kulang ka ng Super B complex, madali kang mapagod, mahapo,
yan ang nararamdaman ng enlargement of the heart. Dahil pareho silang water-soluble vitamins, pwede mo silang inumin sabay 30 minutes bago ka mag-almusal. Importante po sa mga lumalaki ang puso, merong severity and progression ng condition. Depende sa underlying cause nito. Pagka high blood ka, no, kailangan po ito ay i-controlin mo yung high blood mo. Merong mga may mga problema like congenital heart defect, no? Merong nagko-contribute yan. Ngayon, kapag na-diagnose nga po kayo na meron kayong high blood tapos nagkaroon ka ng cardiomegaly sa pamamagitan po ng ECG, ito yung mga chest x-ray, yung 2D echo, iba pa mga imaging study, may evaluate po nila yung size ng puso mo at kung paano siya mag-function. Ang treatment, syempre, depende sa underlying cause ng paglaki ng puso. Kaya kailangan po ng medication, lifestyle changes, o yung iba po kung kailangan ng surgical procedure, ginagawa ng doktor yon. So, paano ma-prevent at ma-manage yung paglaki ng puso mo na may kaugnayan sa high blood? Kaya nga, para ma-prevent yung paglaki ng puso, makontrol yung high blood mo. Kaya yung pag-manage ng high blood pressure mo, medication, para manatili ang blood pressure mo within healthy range. Maraming klase ng mga medication na binibigay sa hypertension para bumaba ang blood pressure. Ito pong mga diuretic, ito yung medication para ma-eliminate yung sobrang tubig at sodium at ma-reduce yung blood volume at pressure. Mga beta blockers, ito po ay para bumagal ang heart rate at ma-reduce yung puwersa pagka nagko-contract yung puso para bumaba ang BP. Meron tinatawag nating angiotensin converting enzyme inhibitors. Ito ay medication para ma-block yung formation ng hormone na nagpapakipo sa blood vessel, nagiging dahilan nito ng pagbaba ng BP. Meron tinatawag nating angiotensin receptor blocker similar sa ACE inhibitors. Binablock nila yung epekto ng angiotensin, resulta ng vasodilation, bumubuka yung ugat at bumababa yung BP. Merong calcium channel blocker, ito yung medication para ma-relax ang blood vessel, bumagal ang heart rate, ma-reduce ang BP. Importante ang medication, ito ay iinumin depende sa prescribe ng doktor. Sundin kung ano yung instruction, very effective para bumaba ang BP. Merong mga medication, syempre kailan din ng lifestyle changes, napakahalaga nito, tsaka po yung regular monitoring ng BP mo, yung regular check-up, at saka yung alimin mo kung anong BP mo sa umaga, i-monitor lagi. Tapos, para yung mga medicine na binibigay sa'yo, huwag kang mag-self-medication. Idagdag mo yung lecithin. Alam natin, ang reason ng pagtaas ng BP, tumatas ang cholesterol. Ang lecithin po, ay nagbe-breakdown ng fat at na-transport ito throughout the body. Nag-i-improve yung cholesterol level mo, napiprevent yung heart disease, nag-i-improve yung memory at learning at attention and concentration. Kaya available to sa patnubay. Ganda yung calcium, magnesium natin para lumakas ang ating buto, para ang puso natin, muscle yan para magkaroon ka ng normal muscle contraction ng heart mo at relaxation. Calcium, magnesium po maganda. Ang calcium magnesium na regulate yung production ng serotonin. Ito yung neurotransmitter para ma-relax ang katawan at isip at madali kang makatulog. Ma-regulate din yung production ng melatonin. Ito yung hormone na po-promote ng masarap na tulog. Yan po nagagawa ng calcium. Alam mo yung lifestyle modification, like healthy diet, ang emphasis po ay prutas at gulay, whole grain and lean protein. Limitahin po yung alat, yung saturated fat at cholesterol. Yan ang lifestyle, modification. Mag-regular kang exercise, at least meron kang 30 to 45 minutes every day, kahit na 5 times a week. Tsaka, i-maintain mo yung healthy weight mo, huwag kang magpapataba. Kasi extra blood pressure mo, yung marami po ang nagkakaroon ng
heart problem dahil sa katabaan. Kailangan din po yung stress management. Kasi yung stress lalo hong nakakapagpawala sa high blood, no? Kailangan nyo po ng deep breathing, nakakatulong yan, yung meditation, no? Iwasan nyo rin po yung, limitahin mo yung pag-inom ng alak at caffeinated drinks. Ang excessive na consumption po ng alcohol at caffeine ay tumataas ang BP. Mag-quit ka rin magsigarilyo kasi nasisira yung mga blood vessel mo, nagko-contribute sa high blood. Kaya nga po yung first line of defense sa pagmamanage ng high blood pressure para bumaba BP mo, you need medication prescribed ng doktor. Kailan ito, meron ka laging check-up, no, i-monitor mo lagi ang BP mo. Ang dietary approach mo, emphasis yung prutas at gulay, whole grain, and low-fat dairy, limitahin mo yung sodium, saturated fat, and total fat. Ang potassium-rich food, increase mo yung potassium intake mo para ma-counteract yung effect ng sodium. Yung sodium reduction, malimitahin mo yung mga processed food, ma-reduce mo yung salt intake mo. Kaya pagka meron kang salty na nakain, yung saging po ay mayaman yan sa potassium at kanya pong nilalabanan yung sodium, no? Tapos, yung physical activity, napakahalaga, 30 minutes to 45 minutes, importante yan. Kontrolin mo yung weight mo, i-reduce yung stress, weight management. Yan po yung mga nakaka-lower ng blood pressure. Kaya yung mga meditation, deep breathing, ganon. Nakaka-reduce ng stress yan, tsaka BP. Tsaka yung meron kang adequate na tulog at nagko-contribute po sa pag-control ng BP at pag-alis ng alcoholic beverages at tsaka mag-quit kang manigarilyo kasi ang paninigarilyo nakakadami sa daluyan ng dugo mo. Tumatas ang panganib sa high blood pressure and heart disease, no? Kaya kailangan po meron kang daily routine ng exercise, ma-improve ang blood pressure mo. Paalala po sa ating crystal oil. Meron tayong crystal oil, concentrated plant extract yan. Pag naninikip ang dibdib mo, i-massage mo sa dibdib mo. Nakaka-reduce ng pain at inflammation, like arthritis, muscular pain. Nag-improve ng sleep quality mo, tumutulong para ma-relieve yung headache. Amuyin mo, nakakalis ng hilo, baradong ilong, nakiklear yung congestion, nag-improve respiratory health mo. Kaya natural remedy dito sa shoulder pain, may pang-calmanting effects sa digestive system. Nakakatulong ito, hinaplas mo sa tiyan at sikmura mo yung nakaka-relieve ng kabag, bloating, and stomach cramps. Nare-relieve din yung pagsusuka mo, pagduduwal mo. At hindi ka kakagatin ng lamok, tanggal ang kati mo pag kinagat ka ng lamok. At ito po na ginagamit centuries na medicinal property, meron siyang antibacterial properties, at pwede siyang pumatay ng mga bakterya, lalo sa bituka, at tumutulong ma-reduce ang pamamaga sa bituka. Nag-improve yung gut health, nagpe-prevent ang harmful passages sa ating bloodstream. Maganda to sa food poisoning, pag-prevent ng hangover, and drug overdose. At maganda po sa nagtatae. Ang activated charcoal tumutulong sa pag-solve ng gas at toxins sa colon, at nare-reduce yung bad breath kasi ina-absorb nyo yung bacteria and toxin sa bibig. Yan po nagagawa ng activated charcoal. Maraming folk medicine sa Pilipinas para sa high blood, no? Katulad po halimbawa, no, sa mga high blood remedy, no, kasama din po ng gamot na binibigay. Wag puro herbal. Siyempre, meron gamot galing sa doktor mo. Pwede mong isama itong mga mga Filipino folk medicine na related sa high blood, ang mga herbal remedies tulad ng ampalaya. Alam mo yung ampalaya, ito pala'y pampababa po ito ng blood pressure. Magsalad ka ng ampalaya. Pwede rin kayong gumamit ng garlic, no? Potential na pampababa ng BP yan. Yung 1 o 2 butil sa umaga at saka sa gabi, nakakatulong sa pagpababa ng BP. Ganon din yung ginger, inumin mo to, parang pinakakape mo, nakaka-relax ng digestive issues. Ito'y nakakatulong para gumanda ang sirkulasyon ng dugo mo.
Tatulan sabi ko, ang emphasis mo, prutas at gulay, rich in vitamins, mineral, antioxidant, at iwasan mo yung mga processed food and salty snacks, reduce mo yung sodium, at kailangan mo din po ng massage. Alam mo yung massage and body works, mga tulad sa Pilipino, yung hilot, di ba? Magpapahilot ka sa katawan mo, nare-relax yung body at nakakababa ng BP. Pag na-relax ka dahil sa pagpapamassage mo sa hilot, masahe, re-relieve ka, no? Kaya isa rin pong magandang supplement para sa high blood, omega-3 fatty acid kasi nakakababa to ng BP, bababang cholesterol, triglycerides, at napiprevent yung heart attack, stroke, no? Kasi nakaka-reduce ito ng inflammation. Ang omega-3 may yung anti-inflammatory property, tumutulong ma-reduce yung mga plaque, nagbi-build up sa daluyan ng dugo, at naiwasan yung paglapot ng dugo. At kung kayo po interesadong magpa-deliver nitong mga health products natin ito, i-chat nyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan, na kaya sa YouTube, Rose Alfonso. Ipalang nyo sa akin yung name nyo, yung address, at saka CP number. Kung gusto nyo pa-deliver ng ating mga health products, pa-deliver po natin yan sa LBC Cash on Delivery. I-charge po sa inyo ang shipping fee. Dadako po tayo sa Food for Thought, Psalms 100 verse 3. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos, siyang lumalang sa atin at tayo kanyang bayan at mga tupa ng kanyang pastulan. Alamin natin, the Lord is God, is the one who made us, and we are His people, the sheep of His pasture. Ang verse na to, eto po yung emphasis, yung creator and creature relationship and our dependence of God. Ang highlight po nito, yung God's sovereignty, ang role niya bilang creator at tayo ang kanyang nilikha. Binigyan niya tayo ng mga talento, no, mga kakayanan, para itong mga kakayanan na to ay pakialoob ng Diyos. Kaya ito ay gawin po natin ito sa paglilingkod sa Kanya. Marami pong sa pamamagitan ng constant prayer ay mananatili yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya sabi nga ng Diyos sa atin, meron siyang bagong utos na binibigay sa atin, magmahalan tayo. Kaya ganun din daw ang magmahalan ng bawat isa. Kasi ang mga tao na nagmamahal sa Diyos, ito po ay sabi, buhay ang ating pananampalataya. Dapat makita sa atin kung nag-work tayo, nagmamahal tayo sa ating kapwa, kinokopya natin ang karakter ng Panginoon. Kaya po ang kanyang biyaya, ito po ang kaloob niya sa atin. Sa pangalan po ni Jesus, tayo po ay laging gumawa ng naayon sa kanyang kalooban. Magandang gabi po, nawa po ang pagpapala, patnubay ng Diyos sa umatin, and God bless.